tama sa sinasabi, nasaan ang Allah? Kasi yan ang maraming pinag-aanuan ng mga tao. Bilang panguli lang dyan. Nasaan ang Allah? Sino bang tinanong ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung katulong ng isang Arabo, si Muawiyah ibn al-Hakam, radiyallahu anhu, mayroon siyang katulong na babae. At inireklamo ito ni Muawiyah ibn al-Hakam radiyallahu anhu. Sa isang pangyari, mahabang kwento yon. Tinanong ito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ayna Allah? Saan ang Allah?" Anong sagot ng babaeng ito? Sinabi ba niya na laysa lahu makan? O di kaya ay fikuli makan? Sabi niya, dalawang word lang. Dalawang words. Fi as-sama. Fi, yung fi na yan, yung zarf na yan, yan ba ay fi na sa loob? La. Ma'nahu ala. Sino nagsabing ala? Hindi kami. Yung mga sahaba radiyallahu anhu. Kahit kami bilang pagmamahal sa inyo, nagpaparating lang kami ng katotohanan na ang Allah ay nasa ibabaw ng kanyang mga nilikha. Nasa ibabaw ng mga nilikha. Ang pinakamalaking nilikha at ang pinakamalawak, pinakadakilang nilikha ng Allah ay ang arsh. Ang Allah ay nasa ibabaw ng kanyang arsh at wala nang mas ibabaw pa sa Allah. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Siya ay nag-istiwa. Siya ay pumaibabaw sa arsh sang-ayon angkop sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kamaharlikaan. Na hindi natin pwedeng sabihin ang Allah ay ganito, ang Allah ay ganyan. No. Wala tayong karapatan dahil hindi natin panghimasukan dahil hindi natin arok yun. Hindi natin kayang abutin yun. Wala yuhituna bi shay'in min ilm illa bima sha'.